Oh, ito mga kababayan, delikado talaga itong si Epifanio Labrador sa ngayon mga kababayan. Dahil nga kung matatandaan ninyo, itong si Epifanio Labrador ay may mga ibinibintang sa Iglesia ni Cristo. Bukod pa sa napakarami ng mga ibinabatong kasinungalingan ni Epifanio Labrador laban sa relihiyon na itong Iglesia ni Cristo, ito pa yung isang matindi mga kababayan. Dahil nga, kung maalala ninyo, pinatay nga itong si Gold Dagal, isang komedyante mga kababayan, sa may Angeles City ata ito nangyari. Tapos itong si Epifanio Labrador kaagad-agad gumawa ng video na ibinibintang niya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ito daw yung may kagagawan sa pagpatay kay Gold Dagal mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun nga mga kababayan, itong si Epifanio Labrador ay talagang napaka sinungaling nito. Gumagawa talaga ito ng peking impormasyon. Gusto niyang ipaparating sa ating mga kababayan na talagang napakasama ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi niya ba alam na napakaraming natutulungan ng relihiyon na ito, lalong-lalo na pagdating sa mga sakuna. Andyan sila, tumutulong itong mga kababayan, itong relihiyon na ito. Ulitin ko hindi ako kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ako isang Katoliko mga kababayan. Pero nakikita ko kasi na itong si Epifanio Labrador ay talagang napakasamang tao nito. Kung ano-ano na lang yung mga ibinibintang. Basta yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ay gagawa talaga siya ng paraan para magmukhang mga masasama itong mga tao na ito. Isa na dito, itong Iglesia ni Cristo, KOGC, sila Congressman Rodante Marcolita, at kung sino-sino pa mga kababayan. Pati nga si Senadora Amy Marcos ay talagang pinagmumura ng tao na ito. Ito na yung lumabas lumabas na kayo sa balita na yung suspect sa pagkamatay o pagpatay kay Gold Dagal ay nakilala na ng Philippine National Police. At may 3 na ang suspect na tinitingnan ngayon. At itong si Epifanio Labrador ay talagang tinutumbok niya kagad na ang may kagagawan daw sa pagpatay kay Gold Dagal ay itong Iglesia ni Cristo. Samantalang itong Philippine National Police, nalalaman na nila na yun yung mga suspect pero hindi pa nila pinangalanan. Dahil nga nag-iingat sila mga kababayan. Pero itong si Epifanio Labrador, wala naman siyang ebidensya, kuno may sumulat sa kanya, wala namang pinapakita sa atin na sulat na pinag-iingat siya dahil nga, yun nga, mangyayari din daw, o tama ba ito pagkasabi ko, mangyayari din daw yung nangyari kay Gold Dagal sa kanya mga kababayan. Grabe, sobrang sinungaling na tao na ito. Hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang ginagamit nito. Ano bang klaseng pinagbabawal na gamot? Bakit ganito siya pag magsalita? Talagang napakasinungaling. Kahit na alam naman niya sa kanyang sarili na pagsisinungaling lang yung kanyang ginagawa, talagang pinaninindigan niya yan mga kababayan. Ito, para talagang mapatunayan natin na napakasinungaling ng tao na ito at nasa delikado talaga ang buhay nitong tao na ito sa ngayon. Hindi sa delikado na yayariin ito. Baka naman pag may mangyari sa taong itong masama, ay ibibintang na naman sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Maraming galit kasi nito mga kababayan. Hindi lang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, yung mga Muslim nagpahayag na rin ng nagalit nitong tao na ito dahil nga sa mga kasinungalingan. Lalong-lalo na sa mga ibinibatong kasinungalingan nito kay Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, may lahing Muslim po yan mga kababayan. Yun ang ito na. Huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Ito. So, mayroon pong naging viral ngayon. Ito tungkol po sa isang comedian o isang komedyante. Siya po ay si Gold Dagal. Kung hindi ako nagkakamali Gold Dagal. So, pinatay po ito dahil po sa kanyang naging joke. Ito pong joke na to ay naging viral. Kasi yung joke niya na yun ay naging naging big deal po para po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Marami po siguro nakapanood noon, no?
na yung pinamagatang kulto. Ayun. So, dahil nga po sa nakita nila na mukhang nasama sa joke ni Gold Dagal yung Iglesia ni Cristo na sinabing kulto, wala naman dapat ikagalit ang Iglesia ni Cristo kung tutuusin eh. Pero kung sa bagay, magagalit talaga. Tinan mo? Kasi, nabubuking eh. Na yung tinatawag nilang Iglesia ni Cristo ay hindi pala Iglesia ni Cristo, kundi isa ng Iglesia. O di ba mga kababayan, pabago-bago yung salita nito? Hindi naman dapat ikagalit ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa bagay, ikagagalit talaga. Ano ba talaga? Ikagagalit o hindi ikagagalit? Ayusin mo kasi Panyong. Ikaw talagang supot ka, grabe ka magsinungaling. Oh, tuloy. Na kung saan, kumanak mo, alisan mo dyan. maraming Ingay. ginagawang secret. Ha? Maraming ginagawang secret na kung saan yung mga secret na ito. Ano yan? Yung nilalaman ng secret na ito, nandoon na yung pakikipagsabuatan nila sa mga Duterte. Nandoon na yung pakikipagsabuatan nila sa mga masasamang gawain ng mga Duterte. At kung saan, nandoon din yung kanilang mga masasamang gawain katulad ng pagpapapatay. Isa Yan, na ha? po dyan. Yung nilabas po nating pari dito na pinapatay nila. At iba pa. Si Father Richmond, kung maalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, isa yon sa hindi nakaligtas. Bago pa man ipapatay, bago pa man ipapatay si Father Richmond na isang pari, bago siya ipapatay ng Iglesia ni Cristo, eto na, isinunod na po nila, eto pong si Gold Dagal. Bakit? Bakit nila pinapatay si Gold Dagal samantalang joke lang naman yon? Bakit? Bakit hindi nila pinapatay si Epifanio Labrador? Diyan muna tayo ha. Hindi nila kahit. Yan mga kababayan, maliwanag yung sinabi niya, bago daw pinapatay yung pare, bago o tapos, pagkatapos. Ano ba talaga Panyong? Iba yung bago at pagkatapos. Ibig sabihin, hindi pa namatay. Itong pare, pinatay na. Itong si Gold Dagal. Ganun ba ang ibig sabihin mo? Ibig mo sabihin? Naguguluhan ako eh. Bago pinatay itong pare ni si Father Richmond, tapos pinapapatay nila itong si Gold Dagal. At ang pinagbibintangan mga kababayan, kahit anong paraan yan sa pagsasalita niya, basta ang maliwanag dyan, na ang kanyang pinagbibintangan sa pari na yan, at itong si Gold Dagal ay Iglesia ni Cristo. Maliwanag yan. Pero wala man lang siyang ipinapakitang ebidensya. At bakit daw itong dalawa na to ang pinapapatay? No? Siya nagsalita niyan, di tayo nag-ano niyan. Ginawa na natin na reaction. Bakit daw siya ay hindi hindi napatay ng Iglesia ni Cristo? Ito, patuloy natin to para mabigyan natin ng maliwanag. Malabo kasi ito eh. Mahirapan sila. Mahirapan. Alam niyo po ba mga minamahal ko mga kababayan, bago po nangyari yung pagpapapatay nila dito po kay Gold Dagal, may nag-message po sa akin. Yan na. Na kaya nilang ipakita sa akin kung ano ang kaya nilang gawin sa mga taong o kontra sa kanila. So, lumalabas po mga minamahal ko mga kababayan na kaya nila pinatay si Dagal o si Gold dahil sa gusto nilang ipakita sa akin kung ano ang magagawa nila o kaya nilang gawin sa mga taong magsasalita tungkol sa kanilang malakultong reliyon. So, meron pong naging viral ngayon. Ayan mga kababayan, maliwanag. Akala mo kung sino kang tao ka. May babala pa para daw ipaparating sa kanya na yung nangyari kay Gold Dagal ay mangyayari din daw sa kanya. Talagang tinutumbok talaga niya na ang pumatay kay Gold Dagal at itong si Father Richmond, sinasabi niya, ay itong Iglesia ni Cristo. Samantalang itong Philippine National Police, natumbok na nila yung suspect,
Hindi pa rin pinangalanan mga kababayan. Pero siya, talagang tinutumbok niya na. Kaagad-agad, sigurado talaga siya mga kababayan. Tutusukin ko talaga yung mata mo. Huwag mong idilat-ilat yung agatuldok mong matapan yung. Tapos may sulat daw ang pinapadala sa kanya. May nag-message daw sa kanya. Na na pinag-iingat dahil nga, ganito, ganun. O ipakita mo sa amin. Kung may message man, napakadali lang ipakita mga kababayan. Ito isang kasinungalingan din na may nagbabala sa kanya. May nagpadala sa kanya ng message. Talagang napakasinungaling ng tao na ito. Kaya buhay pa ito. Talagang sunog na ito. Sinusunog na ito. Ang kulang nito, sungay, buntot na lang at saka pangil nito eh. Isang baboy lang muna itong tao na ito eh. Talagang napakasinungaling nito eh. Ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Yung balita ngayon. Kanino bang vlogger? Sino bang vlogger ito? Tingnan muna natin ha. Kasi nga, kinuha ko ito doon sa isang vlogger. Teka lang. Asa na yun? Hanapin ko lang mga kababayan. Ito. The Wonders. Ito mga kababayan, nagmula ito kay The Wonders Philippine. No? May pamagat itong pagpatay kay Gold Dagal, suspect tinutugis ng PNP. Ito mga kababayan para talaga itong si Epifanio Labrador ay masasabi ng kanyang mga taga-suporta na talaga napakasinungaling ng tao na ito. Ito, panoorin natin ito. Hindi, yan. Asa na yun? Nawala. Hindi, sana ba yun? Ito yata, ito. Ang pamamaril sa stand-up comedian na si Gold Dagal. Ayon kay PNP spokesperson at Central Luzon Police Regional Director Brigadier General Jean Fajardo, kikilos rin ang support units ng buong rehiyon para tumulong sa investigasyon. Dagdag ni Fajardo, meron na silang mga leads sa kaso pero hindi pa ito masasapubliko. Bago ang pamamaril, inamin ng ina ni ayun mga kababayan, mayroon na silang lead sa kaso na yan. Pero hindi pa pwedeng isa publiko. Pero itong si Epifanio Labrador na nagtatago lang sa kagubatan kung sa kabundukan, talagang tinutumbok niya na kagad na ang nagpapatay, Iglesia ni Cristo, wala nang iba. Wala siyang ebidensya mga kababayan dahil nagtatago yung tao na yan. Hindi yan makakalabas. Halos nga hindi makapanood ng balita yan pag walang load. Kaya nga matagalan itong mag-upload eh. Dati nagla-live yan. At siguro na rin sa takot niya, pag nag-live siya ay matutumbok kung saang lugar siya nagtatago, hindi niya ginagawa yan. Talagang napakasinungaling. Mismong Philippine National Police ay may suspect na sila pero hindi pa pwedeng isa publiko. Pero si Epifanio Labrador, talagang pinangangandalakan niya na. Na Iglesia ni Cristo ang yumari kay Gold Dagal. Ito, patuloy natin ito. Dagal na may mga natatanggap ng banta sa kanyang buhay ang komedyante. 3 hindi nakikilalang suspect ang sinasabing sangkot sa pagpatay sa Angeles City, kabilang ang gunman na lumapit kay Dagal bago siya barilin ng ilang ulit. Po ma'am, yung ating investigation patungkol na rin po dyan sa tuloy-tuloy pa rin po ma'am yung ating investigation. Tuloy-tuloy pa rin po ma'am yung ating investigation patungkol na rin po dyan sa naging pagpatay dito nga po kay Ginoong Dagal, at meron na rin po tayong mga lead na pinupursu po pero hindi po tayo makapagbigay ng specific details para po hindi po ma-preempt yung ongoing investigation po natin. O kita nyo, meron na silang suspect dito. Naku mga kababayan, malalaman natin kung sino po ito. Grabe na. Nalaman kung sino po ang kriminal. Meron silang suspect. Grabe. Kaya kayo mga namimintang kayo, mag-ingat po kayo kasi mali ang ginagawa nyo. Bigla na lang kayo mag-aakusa ng kung sino-sino na wala namang kayong proof. Lalong-lalo na yung mga... Banyong! Huwag kang basta-basta mag-akusa. Wala kang hawak na ebidensya. Mismong Philippine National Police na yung nagsabi, hindi pa nila pwedeng ilabas yung mga pagkakilanlan. Naintindihan mo ba yan, Panyong? Sinungaling kang tao ka?
sumasawsaw dyan. Sumasawsaw. Mga vlogger. Gusto lang kumita ng kwarta at dolyares, babanatan nila itong reliyon na ito na wala namang kinalaman. Di ba mga kababayan? Dapat irespeto po natin ang mga organization, mga tao, mga politiko, o mga reliyon, irespeto natin. Huwag po natin gagawing biro ang mamintang. Magpakabait kasi tayo. Kasi pag napapahamak tayo, sino-sino ang pagbibintangan natin. Naman kung sino yung mga salarin dito, huwag kayong mamimintang. O eto na mga kababayan. As to the motives, marami po tayong tinitingnan dyan. May mga lumalabas po sa social media na mga ilang mga pananaw kung ano po yung motibo sa kanyang pagpatay. Yan din po yung tinitingnan po ng Angeles City Police Station po. Gunshot wound po, may tama po siya sa may lower part po ng kanyang mata at tumagos po yan sa ulo at base na rin po ma'am doon sa mga na-recover po na CCTV footages ay 3 ang posibleng may kinalaman po dito sa insidente po na ito at doon naman po sa mga na-recover po na mga ebidensya ay may mga na-recover po tayo na mga fired cartridge cases po galing po sa caliber 45 firearms po. O yan mga kababayan. Ayan ang maliwanag yan mga kababayan ha. Na nakita sa CCTV. Pasalamat muna tayo kay The Wonders Philippines sa kanyang video. Klarong-klaro mga kababayan ha. Nakikita sa CCTV. May 3 suspect. Lumapit yung isa tapos nga yun na nga pinagbabaril na itong si Gold Dagal. At may mga basyo ng bala. At ang pagkakalam ng Philippine National Police ay 45 mga kababayan yung gamit-gamit na baril. Si Panyong, di ba, mayroon niyang baril na pinapakita noon na isa daw siya, no? Umamin siya na isa siyang mamamatay tao. Hindi kaya yung baril na yan, ginamit mo Panyong. Tuloy, baka ikaw tuloy yung mapagbibintangan ko niyan dahil nga ikaw bintang ng bintang. Bintang ka ng bintang sa mga taong walang alam. Mismong Philippine National Police ay nag-iingat na magsabi na ito siya, ganito, siya yung suspect. Pero ikaw, excuse me, talagang siguradong-sigurado ka na. Sila nagpapatay. May babala pa sa akin. Bakit ako hindi nila ako mapatay? Dahil mahirap nila akong matugis. So, Panyong, ikaw yung nakakasagot niya kung bakit nagkukunwari kang papatayin ka ng Iglesia ni Cristo. Natatakot ka lang talaga. Nagtatago ka dahil ka wanted ka sa ating batas. At marami kang kaso. Ito, isang kaso na rin ito eh. Yung pagbibintang. Pinagbibintangan niya na pumatay kay Kaper Silapid. Si dating Pangulong Duterte. Si kay Eduardo Manalo. Tapos pag may namatay, ang pagbibintangan niya, Iglesia ni Cristo. Tama ba? Tama ba yung pag-iisip na yan? Yung gamunggong mong utak at yung gatuldok mong mata. Gamitin mo yan. Idilat mo yung gatuldok mong mata mo para matuto ka pa niyo. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Mag-shoutout tayo Shoutout tayo kay sino si shoutout natin? Dito tayo sa taas. Shoutout kay Herbert Kalimlim. Shoutout pag nanalo yan si Marcolita, abangan ko sinong aabangan mo? Si Epipanyo kung may sasabihin pa. Haba ka magtago na yan. Nagtatago na nga yan, idol. Kaso nga lang, pag nanalo si Congressman Marcolita, talagang gagawa na ng hukay. Magtatago yan sa ilalim ng lupa. Shout out na rin ha kay Abelardo Bidis. Wala yan si Kulita Mark, di yan pinapansin. Akala mo ba? Sige, subukan mo. Hindi pinapansin pala ha. Shout out na rin kay Eduardo Bantulo. Para si Soriano to si tulok kong mag bla bla bla. Parang nga si Soriano. Meron mga nagsasabi na itong si TV Panyong Labrador parang tao yata ito ni Soriano. Yung dating daan. Parang may mga komento ako na babasa dito, no? Na itong si TV Panyong Labrador parang ang tauhan ito ni Ili Soriano mga kababayan. Shout out na rin ha kay Nimro Rajil. Natalab ang parusa ng Diyos kay Ipi, buhay pa, natatalupan na. Yan na.
Oh, mga parusa yan ng Panginoon. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Everald Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Idisa Borby, kay Bubong Biliga sa Bilyag, shout out. Nagkasakit na si Panyong Labrador sa kakatago sa bundok, bundok, yon. Shout out na rin kay Leticia Batanis, Congressman akong Marcolita Nidto ng Pilipinas, matapang, matalino, at ano pang sa dugtong ng matalino, at may paninindigan. Totoo yan, totoo yan. Oy, huwag natin kalimutan ha, sa darating na eleksyon, ilang araw na lang, isang buwan na lang, mag-i-eleksyon na. Huwag natin kalimutan, PDP straight tayo. Huwag tayong bumuto sa Team Bangag. Kasi ang mga yan, mga bangag yan. Mahirap magpagkatiwalaan yan mga traidor yan mga kababayan. Rodi Basquez, shout out, Rodi Basquez. Shout out na rin kay Joseph Paranan, kay Sami Trabajada Cooper, kay Michelle Bulima, shout out kay Nestor Pulgar, matino matalino, hindi kurap si Kong Marcolita. Totoo yan mga kababayan. Yun ang naman, dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo, ingating lahat. God save the Philippines.